Astronauta na si Molly Woods ay bumalik sa kanyang tahanan matapos ang 13 buwang solo na misyon sa space station. Hirap siyang mag-adjust sa atmosfera ng Earth. Ang kanyang anak na si Ethan ay nag-aalala, ngunit pinapalakas ng kanyang asawang si John ang loob nito. Sa isang welcome home party, tumanggi si Molly sa inaalok na inumin. Sinasabi ng kanyang doktor na maghintay muna siya ng resulta ng mga pagsusuri. Kinagabihan, nakita niya ang isang anino sa labas, ngunit naglaho ito nang siya'y lumingon. Samantala, pinalitan ni John ang baterya sa likod ni Ethan, na naglalantad na si Ethan ay isang AI android na ginawa ni John. Kinabukasan, binisita ni Molly ang kanyang kaibigang doktor na si Sam sa International Space Exploration Agency para sa isang pagsusuri. Ibinunyag ni Sam ang nakakagulat na balita, si Molly ay buntis. Naguguluhan si Molly, na infertile, at iniisip kung paano ito nangyari matapos ang isang solo na misyon. Tinanong ni Sam kung totoong mag-isa lang siya sa spaceship, na nagdulot ng isang flashback kay Molly. Sa kalawakan, nakaranas si Molly ng power outage habang nasa isang video call sa kanyang pamilya. Sa kanyang pagsisiyasat, nakita niya ang kanyang yumaong kasintahan na si Marquez sa isang porthole na nagsusulat ng "Tulungan mo ako." Sa kasalukuyan, hinihiling ni Molly kay Sam na itago ang kanyang pagbubuntis habang sinusubukan niyang intindihin ang sitwasyon. Pagkatapos, tinanong si Molly ni IA Director Alan Sparks tungkol sa ilang oras ng nawawalang video footage mula sa space station, ngunit iginiit niyang aksidenteng nabura ito. Samantala, ipinakita ni John ang kanyang Hamanat project sa Yasumoto Corporation, na pinapakita si Ethan, isang AI android na dinisenyo upang makaranas ng emosyon ng tao. Nang tanungin tungkol sa isang emergency termination plan, na-offend si John at tinanggihan ng board ang pagpopondo. Ipinahayag ni Alan ang kanyang mga hinala kay Molly kay Hideki Yasumoto, ang employer ni Molly, at inutusan niya si Alan na bantayan ito ng mabuti at in-override ang board para bigyan si John ng kinakailangang pondo. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Molly ng misteryosong note sa parke, "I know what happened to you." Habang hinahanap ang nagpadala, tumangging sumunod si Ethan at nagmamadaling tumakbo sa kagubatan, kung saan natagpuan ni Molly na nakatayo ito sa tabi ng isang patay na kalapati. Nag-alala si Molly tungkol sa pag-uugali ni Ethan at ipinahayag ito kay John, ngunit binabaliwala ito ni John, sinasabing bahagi ito ng pag-unlad ni Ethan. Mag-isa sa kanyang silid, naalala ni Molly ang insidente sa spaceship, kung saan lumitaw ang kanyang yumaong kasintahan na si Marquez at, sa kabila ng grabidad, pumasok sa barko. Habang nakalutang sa zero gravity, lumapit si Marquez kay Molly at marahang hinawakan ito, na nagdulot sa kanya ng kawalan ng malay. Nang magising siya, sinuri niya ang CCTV footage ngunit wala siyang nakitang tanda ni Marquez, kaya't binura niya ang footage. Sa kasalukuyan, nakita ni Molly si Harmon Kreger, isang kapwa astronaut na pinaniniwala ang patay na, at nagsabing alam niya ang nangyari sa misyon ni Molly. Bago sila makapag-usap, tumawag si John sa kanya at umalis si Harmon, nangangakong babalik siya. Kinabukasan, naghanda ng agahan si Molly habang si John ay papunta sa bago niyang trabaho, excited tungkol sa kanyang makabagong laboratorio. Sa bahay, biglang nakaramdam si Molly ng matinding sakit sa tiyan at nawalan ng malay, na nag-alala kay Ethan. Pagkatapos, bumisita sila sa isang museo kung saan nilapitan ni Sam si Molly, na nagsasabi ng pressure ni Alan para sa kanyang health report. Ibinahagi ni Molly ang kanyang engkwentro kay Harmon at nalaman niyang may mga abnormalidad sa utak ito, posibleng dulot ng neurovirus. Humiling si Molly ng isang off-the-radar na ultrasound upang makumpirma ang kanyang pagbubuntis, dahil wala siyang tiwala kan inuman. Pumayag si Sam. Samantala, nakipag-usap si Ethan sa isang information robot tungkol sa ebolusyon ng tao, na nagpapakita ng kanyang kuryosidad at advanced AI programming. Natutunan ni Ethan ang tungkol sa natural selection at extinction mula sa robot, habang hindi alam ni Molly, pinapanood ni Harmon si Ethan bago siya dalhin palayo. Naalala ni Harmon ang kanyang karanasan sa kalawakan kung saan nakita niya ang kanyang yumaong ina sa panahon ng isang power cut. Ibinaba ni Molly si Ethan sa lab ni John para makipagkita kay Hideki, sa kapalihim na nag-access sa footage ng iya at nakita si Harmon na nagbabarikada ng pinto. Napilitang tumakas, nakipagkita siya kay Harmon na nagkwento ng kanyang karanasan, hinabol siya ng aparisyon ng kanyang ina hanggang sa matrap niya ito sa airlock at pakawalan sa kalawakan.
Tinuring ng iya ang kanyang kwento bilang schizophrenia. Nauugnay dito si Molly at sumang-ayon sila na kailangan nilang makakuha ng ebidensya. Dinala siya ni Sam sa isang vet para sa ultrasound na nagpakita ng malusog na 14 na linggong sanggol sa kanyang sinapupunan. Samantala, naghihintay si John kay Molly para sa isang lunch date, ngunit nakalimutan ito ni Molly. Kinagabihan, hinarap ni Molly si Alan tungkol sa kanyang pagbubuntis, humihingi ng mga sagot ngunit nanatiling tahimik si Alan. Ipinaalam ni Alan kay Hideki ang sitwasyon, at nagsabi ito ng ominous na sa tingin ko nandito na sila. Bumalik si Molly sa bahay at humingi ng tawad kay John dahil sa hindi pagsipot sa kanilang date. Napansin ni John na may kakaiba, ngunit inalok niya si Molly ng oras at suporta. Kinabukasan, naghihintay si Alan sa labas ng kanilang bahay, hinihimok si Molly na pumunta sa isang contained area para sa testing. Ibinunyag niya na ang kanyang pagbubuntis ay resulta ng isang covert agency experiment gamit ang genetic material nila ni John. Nabigla si Molly at tumanggi na magpa-quarantine. Samantala, naghahanda si Ethan para sa kanyang unang araw sa elementary school. Ibinaba siya ni John at Molly sa paaralan, sa kabila ng alalahanin ng ibang mga magulang tungkol sa pagkakaroon ng isang robot sa paligid ng kanilang mga anak. Nakumbinsi nila ang mga magulang na wala namang banta si Ethan. Pagkatapos, binisita ni Molly ang trailer ni Harmon ngunit wala siyang natagpuan. Napansin niya ang isang kakaibang simbolo na hugis Apollonian gasket. Kinagabihan, nagdaos ng birthday party si John para kay Molly. Kabilang sa mga bisita si Tim, kapatid ni Marcus, at nagkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Dumating si Sam upang kumuha ng blood sample mula kay Molly para sa isang DNA test. Habang nagaganap ang party, biglang nawalan ng kuryente. Sa kanyang study, natagpuan ni John ang isang nakahuling ibon, at inamin ni Ethan na siya ang may gawa nito. Galit si John at ipinagbawal ang ganitong aktibidad. Sumagot si Ethan na may mga sikreto rin si Molly. Sa wakas, sa kanilang silid, inamin ni Molly kay John na siya ay ineksperimento ng iyan na naging sanhi ng kanyang pagbubuntis. Ang revelasyon na ito ay labis na ikinagulat ni John, ngunit tiniyak niya kay Molly na susuportahan niya ito sa paghahanap ng katotohanan. Sa ngayon, napagpasyahan nilang ipagpatuloy ang pagdiriwang. Natuwa si Molly sa isang espesyal na video message mula kina John at Ethan. Habang papatapos na ang party, hinanap ni Molly si Tim at tinawag ang pangalan nito. Sinabi ni John na wala doon si Tim, at nang suriin ni Molly ang isang group photo na kuha kanina, napagtanto niyang hallucination lamang ito. Dahil dito, nagsimulang magduda si Molly sa kanyang katinoan kaya nagpasya siyang mag-quarantine at tinawagan si Alan. Dumating si Alan para sunduin siya at umalis sila. Samantala, nagtungo si Sam sa kanyang lab para sa DNA test ngunit hinarang siya ng seguridad, na sinasabing may chemical leak. Naramdaman niyang may mali, kaya palihim siyang pumasok sa ibang daan at nakita ang IA team na nililipat ang kanyang mga kagamitan. Napagtanto niyang may ginagawa ang IA kaya tinawagan niya si Molly ngunit nalaman niyang papunta na ito sa IA kasama si Alan. Nagmamadaling nag-text si Sam kay Molly na lumabas sa sasakyan ni Alan. Nang maramdaman ang panganib, tumalon si Molly mula sa sasakyan at nagsimulang tumakbo, ngunit sa kabutihang palad, natagpuan siya ni John na palihim siyang sinusundan dahil sa pag-aalala. Sa huling eksena, pinasok ni Alan at ng IA assault team ang bahay ni Molly, ngunit wala silang natagpuan.